Bago ang lahat, ito yung mga nakaraang second overall pick since 2020 kung sino ang tinamaan ng sumpa. Si Holmgren pa lang ang tanging all-star at isa sa nalagas si James Wiseman mula nang magkaroon siya ng injury at ma-trade paalis ng Golden State. Silang dalawa pa lang ang nagcha-champion at walang kahirap-hirap si James Wiseman. Nasa borderline all-star naman si Jalen Green at si Brandon Miller. Si Green, after ng 4 na taon, na-trade agad papuntang Phoenix Suns at lackluster ang naging performance niya dahil sa injury. Pero palaban pa rin naman. May career average si Green na almost 20 points, 4 rebounds, 3 assists, almost 1 steal, 42 and 34%. Dalawang beses din nakapasok sa playoffs. Siguro siya lang yung tanging player so far sa listahan na kaya magdala ng isang team papasok ng postseason. Dahil mismong si Jalen Green na nangakong papasok niya sa playoffs ang Rockets. Nagawa naman niya pero hindi naman niya sinabing mananalo. Si Brandon Miller naman borderline sana na magiging all-star. Kaso baka maging borderline Zion. Dahil sa nakaraang season or 2 season nakalaro lang siya ng 92 games. Pero may average pa rin sa kanyang career na 19 points, 4 rebounds, 3 assists. At siya ang magiging main or second guy sa Hornets. Wala na kasi sila Melo Ball. Kasama din siya sa listahan dati na pwedeng pakawalan nitong Hornets kaso ni-retain kasama si Con Canupel. Si Alexander Sarr naman ng Wizards, yung number 2 pick noong 2024. Nag-i-improve naman siya. Kaso nakalaro pa lang siya ng total na 115 games sa loob ng 2 season. Masamang pangitain din. 67 games ng rookie year at 48 games ng sophomore year. Consider pa rin natamaan siya ng sophomore jinx. May career average na 14.7 rebounds at 1 block per game. Sa 2025 naman, ang tinag na parang 2003 draft class ang second overall doon si Dylan Harper. Tinag din na sana magiging number 1 overall kaso merong Cooper plug. Hindi pa alam kung tatamaan siya ng sumpa ng number 2 overall kasi parang Russian roulette yun kung sino na lang ang tamaan. Naging isa sa best player si Dylan Harper sa playoffs lalo na ng finals. Isa sa mga player na sinasabing may potential na maging all-star at sinasayang din yung potential na yun. Dahil limited yung minutes niya behind dito kay Stephon Castle at lalo na dito kay De'Aaron Fox. Meron pang nung nakaraang season na Keldon Johnson. Ang 2026 naman tinagde na parang 2003 draft class pero gawan ko na lang ng episode yun sa susunod. Ang number 2 overall dito si Darren Peterson na katulad ni Harper consider din na dapat number 1 overall. Kaso kasabay niya si AJ Dibonsa na napili bilang number 1 overall, ang tinatawag nilang karibal dati ni Cooper Plug. Actually, ginawan ko lang talaga ng angulo si Dylan Harper at itong si Darren Peterson para mag-connect. At dun lang nag-connect dahil parehas silang second overall na maging potential na first overall. Kaso, mayroong mga player ang binansagan na dapat makuha. Dahil may mga write-ups kasi bago yung draft mismo na si Peterson mas better player kumpara kay Dylan Harper. Mas complete player si Peterson bago pumasok ng NBA. May average siya sa Summer League na 27 minutes na merong almost 25 points, 3 rebounds, meron ding 5 assists per game. Kaya pala gumulo sa Middle East, nasa 43% sa field at 38% sa 3-point area. So back to basic muna kay Darren Peterson. Nagmula siya ng Ohio. Ang tatay niya dating naglaro din sa college para sa University of Akron at naging kakampi yung mga BFF ni LeBron na i-connect din si Romeo Travis at Drew Joyce Jr. Yung number 22 ni Peterson galing sa tatay niya yon. Nung second grade pa lang naglalaro na talaga siya sa mga AAU tournament. Ang kalaban niya mga 4th grader. Kaya naging natural born scorer itin si Peterson. Kaya hindi nakakapagtaka na hindi siya halos namamasa nung college. At meron din mga season sa high school na hindi siya namamasa. Nang freshman year niya, nag-average agad siya ng 26 points, 10 rebounds at 6 assists per game. Napili agad siya na masama sa Division 2 ranking or mythical team at nakapaglaro din siya sa title game bilang freshman. Nang sophomore year, nag-average si Peterson ng 31 points, 10 rebounds, 3 steals, 1 assist. Natuto na rin hindi makakita ng kakampi. Nakasama din siya sa division ranking or mythical team at finalist din sa Ohio Mr. Basketball kahit pa sophomore lang siya. Sa
Sa kanyang third year, lumipat siya ng West Virginia para sa mas better competition. Bumaba ng bahagya ang average niya, 24.6 rebounds, 4 assists, pero naging top rank player na siya sa buong US. Hindi rin kasi nagtagal at lumipat din siya nung kanyang senior year. Napunta siya ng California para sa prolific prep after din umalis ni AJ Dybantsa at pumunta ng Utah. Dito rin kasi galing talaga dati si Jalen Green. Kaya siguro si Dybantsa humingi ng malaki sa mga college team, nasa 5 million ang minimum, dahil si Darren Peterson ang isa sa mga high school player na merong nil contract sa Adidas at Fanatics. Consider siyang unang high school player na sinay ng Adidas na merong nil contract. Hindi naman milyon ang pinirmahan niya, around $300,000 ang value, pero nasecure ng Adidas yung isa sa best player sa kanyang class. Nag-aagawan kasi noon sina Dybantsa at Peterson sa ranking dahil wala na si Flagg kasi lumipat na ng draft class. Sa senior year naman itong si Peterson, nag-average siya ulit ng 30.7 rebounds, 7 assists at 2 steals per game. Kaya siya matatag na natural born scorer. Nadala niya hanggang college yung average na yon sa Kansas na meron siyang 20 points, 4 rebound, 1 assist at 1 steal, 43 and 38%. Siya yung isa sa mga player na nagtatank habang nasa college dahil wala pang team talaga noon ang alam kung sino ang makakakuha ng first overall. Nung lumabas na ang lottery, dito naghabol si Peterson na maging number 1. At nakakapagtaka, sa dalawang magkasunod na taon, hinahabol ng mga player na mapunta sa Wizards. Una si Ace Bailey, tapos naman ngayon si Peterson na parehas Jazz ang binagsakan nila. Si Peterson napili ng Jazz bilang number 2 dahil nga ininsist niya na ayaw din niyang puntahan yung team. Pero na-lock in naman sa kanya or secure na siya ng Adidas dahil since high school pa lang may contract na siya dun. Based sa report, nakasama na agad si Peterson sa top 5 rookie na merong pinakamataas na deal sa isang brand. Wala kasing binigay talagang data kung magkano ang pinirmahan ni Peterson. Pero based sa history, ang top 5 si Vince Carter na merong 60 million sa Puma, si Allen Iverson sa Reebok na merong 60 million din, si Kevin Durant naman sa Nike na merong 60 million plus 10 million na signing bonus. Si Zion merong 75 million sa Jordan brand at si LeBron merong 90 million plus 10 million na signing bonus sa Nike. So kung pumasok si Peterson sa top 5, at least 60 to 90 million na long-term deal ang nakuha niya sa Adidas at hindi nasulot ng ibang brand itong si Peterson, lalo na yung Nike na notorious na sa kanila napupunta yung mga top player. Si Peterson at si Harper consider na new breed ng guard kasi consider silang malalaking guard sa NBA ngayon na merong 6'5 or 6'6 na height. Ang average height kasi ng NBA para sa guards ay 6'3 or 6'4. Magkaiba rin sila ng style. Si Harper kasi more on inside scoring. Si Peterson naman may pagka 3-level scorer. Nakita na agad yon sa Summer League. Multiple ability kung paano umiscore itong si Peterson. Nagulat pa yung iba mga scout at insider na meron palang kakaibang defense din si Peterson. Bilang second overall, nalimit pa si Harper sa minutes dito sa San Antonio. Second unit na siya behind pa kay Keldon Johnson, samantalang si Peterson naman kaya ayaw pumunta ng Jazz dahil kay Keyonte George. Makakasama kasi niya at parehas lang din sila ng position. Kung napunta kasi itong si Peterson ng Memphis, solo niya ang minutes sa guards dahil wala na doon si Ja Morant. Si Harper at si Peterson parehong talented para ilagay sa second unit. Kaya yung San Antonio nagkaroon ng dilema paano mailalagay sa starting unit si Dylan Harper lalo na yung pinakita niya ng finals. Sa Utah Jazz naman, meron kasing hierarchy si Will Hardy na hindi siya basta-basta naglalagay ng rookie sa starting unit or by minutes. Pero si Peterson di umano ang pwedeng bumali ng hierarchy nitong si Will Hardy dahil sa pinakita niya sa Summer League meron pang preseason, dun talaga magkakaalaman kung sino ang ilalagay sa rotation. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.